Boss, ni-review ko na lahat ng algebra. Pwede ba dito grade 12? Pwede rin naman. Okay, start tayo. So, number 1 is evaluate the expression completely. 72 divided by 6 times 2 plus 4 minus 3 squared. Okay? So, dito, tatandaan nyo lang naman lagi is yung PEMDAS. Diba? Okay? PEMDAS. Pero, i-group natin siya. Anong ibig sabihin ng P? Parenthesis, E exponent, M multiplication, D division, A addition, and then subtraction. Ang common mistake ng mga estudyante, sir, nauna yung letter M, kaya uunahin ko lagi ang multiplication bago mag-division. Pero tandaan nyo, treated sila equally. Okay? So, treated equally. Whichever comes first, from left to right. So, kung mauna yung division, unahin mo siya. Kasi magka-same timbang lang sila. 'Di ba? Yan yung common mistake ng estudyante. Yung gagawin niya dito, sir, nauna yung ano eh. Ito yung ano, uunahin ko tong 6 times 2, 12. 'Di ba? So, yun yung unang gagawin ng estudyante. Okay? So, and then, pag natapos mo na lahat ng multiplication, division, that's the only time na mag-move kayo sa addition and subtraction. Okay? So, sa case na to, ang kataon na, sige, pag sinolve na natin siya, yan, solve natin. Anong una kong gagawin dyan? 72 divided by 6, rewrite ko lang plus 4 minus 3 squared. So, kung halimbawa lang gusto mo ng step by step at mabagal ka pa, okay lang naman. Unahin ko tong 3 squared, so 9. Tapos, since meron ng division dito, 72 divided by 6, 12. Tama? Times 2 plus 4 minus 9. Okay? And then, tapusin lahat ng multiplication division. So, 24 plus 4 minus 9. Okay. So, ngayon, nalimas mo na lahat ng multiplication division, tsaka ka lang mag-addition subtraction. Pagdating sa addition subtraction, the same rule, which treated equally, whichever comes first from left to right. Okay. Common mistake ng student, sir, letter A na una, uunahin ko addition over subtraction. Mali. Kung makita nyo subtraction, unahin nyo. Although nagkataon dito, una na si addition. Okay? Basta, treated equally, whichever comes first from left to right. So the answer is, 24 plus 4 is 28, minus 9, the answer is 19, letter D. Okay? Simple lang, di ba? So, isa yan sa mga common question, PEMDAS, order of operations, na pamigay na dapat yan pero nagkakamali pa rin yung estudyante. Okay? 1 point na. Okay. Ay, ano yan? Ba't ko ginuhitan? Klaro tayo Okay, next. Next tayo. Determine the least common multiple of 45, 60, and 75. Okay? So, ang way lang, yung iba sa inyo, nakakalimutan pa rin minsan ano yung LCM, GCF di ba? So, anong gagawin natin? Ilista nyo lang yung number, 45, 60. Ganito nyo sasagutan Lista muna. 75. Tapos, hanapin ang prime factors. Okay? Pag naghahanap ng prime factors, I suggest gumawa ng factor 3. Kakaumpisa ko pa lang, number 2 pa lang tayo. First live pa lang natin to. So, ano yung factor 3? Iisipin mo yung numbers na dapat prime numbers lang siya. Okay? So, halimbawa itong 45. Ano ba ang 45? Anong nasa isip nyo pag 45? Sir, dahan-dahan. Okay, pag sinabing 45, anong unang papasok sa isip nyo? 9 times 5. Ano? 9 times 5. Di ba? Okay. Ngayon, yung 9, ang 9 ba prime or composite number? Di ba ang 9 ay composite? Meron pa yan. So, i-extract pa natin yun. So, yung 9, gagawin kong 3 times 3.
Okay? O yan. So, yung 3 prime na yan, bilugan mo na. Yung 3 prime na yan, bilugan mo na. Yung 5 prime na yan, bilugan mo na. So, isusulat ko na siya dito. 3 times 3 times 5. Sir, paano ko malalaman na prime? Kapag wala ka ng ibang maisip na factors aside from 1 and itself. Kasi di ba ang 3 times 1, 1 times 3, yun na lang. Ang 5, ganun din. Ang 9, hindi. Kasi nga, may 1 times 9, 9 times 1, meron ding 3 times 3. Okay? Next, 60 tayo. Dun sa 60 naman, gawin nyo yung 60. Anong unang papasok sa isip nyo? Pwedeng 6 times 10. Okay? Ang 6 times 10, ang 6 ay pwede pa. Tama. 2 times 3. Okay. Yung 12 times 5, pwede rin yun, ha? Ang 10, ano to? 5 times 2. Okay? So, bilugan ang prime. Ang 2 ba prime? Yes. Ang 3 prime? Yes. Ang 5 prime? Yes. Ang 2 prime. Okay? So, ililista ko lahat yan doon. 2, 3, 5, 2. So, ngayon, wala akong makitang 2 dun sa 45. Hindi ko siya itatapat. Dito lang muna siya sa dulong-dulo. So, 2 times 3 times 5 times 2. So, nakita nyo ang ginawa ko? Itinapat ko siya kung meron siyang kapareho doon sa 45 kanina. Okay? I-absorb nyo lang muna yung process, ha? Kasi baka mamaya iniisip nyo, sir, ang tagal naman nating isolve. Again, tandaan nyo, iniintindi natin yung proseso. Kasi kapag naintindihan nyo ng proseso, mabilis nyo na lang yung gagawin. Kasi ako, syempre, kung halimbawa ako mag-e-exam, hindi naman ako ganito sobrang katagal, di ba? Ine-explain kasi natin. Okay? So, practice. So, yan. So, 3 times 5, 15. Times 2, 30. Times 2, 60. Okay? Next, 75 tayo. Ang 75, ano ang 75? Ang 75 ay 15 times 3. Okay? So, yung 3 prime na, bilugan ko na siya. Yung 15, meron pa ba? Ay, sorry, 15 times 5 pala. 15 times 5, hindi 15 times 3. 15 times 5. Okay, ang 15 ay 5 times 3. Yan. So, bilog, bilog. Okay? So, ngayon, ililista ko ulit. Pag naglista kayo, hanapan nyo muna kung merong pwedeng itapat hanggat maaari, ha? Kaya nga may concept ng common, di ba? So, 3, ano yung makukunin mo? 3, 5, 5. So, may isang 3, itapat ko dito. Tapos, isang 5, tapat ko din dun sa may 5. Tapos, isa pang 5. Pero, nandun na sa pinakakanan kasi wala siyang katulad. Okay? Ngayon, bago natin kunin yung LCM, i-insert ko na lang din, para aware kayo. Kapag GCF, kasi minsan, di ba mga tanungan, GCF, LCM. Kapag GCF, ibababa natin yung mga common lang. Pero kapag LCM, lahat, ganito yung gagawin. Ay, teka, sorry. Nabura. Yan. 3, ano to? Di ba may 3 dyan? So, ang gagawin lang natin, itong 3 na to, isang straight yan, ibababa ko na yan. Okay? Tapos itong 3 na to, kahit wala siyang kapareho, ibababa ko na din yan. Tapos itong 5 na to, baba. Yung 2, baba. Yung 2, baba. Yung 5, baba. I-multiply mo lahat yan, yan yung magiging LCM. So 3 times 3, 9. Times 5, 45. Times 2, 90. Times 2, 180. Times 5, 1 is 180 times 5, 900. So, letter D. Nakuha nyo ba? Kapag naman, ang tinanong, greatest common factor, ang kukunin nyo lang, yung pare-pareho sa lahat. Kaya siya greatest common factor. Kapag GCF, halimbawa GCF naman yung tinanong, ang kukunin lang natin is itong 3, tsaka itong 5. Kasi, ito lang yung pareho sa lahat ng numbers. So, magiging 3 times 5 lang, which is 15. Okay? So, kapag greatest common factor, common,
dun sa lahat ng numero. Pag least common multiple, ibaba lahat-lahat. Pero susundin nyo yung natin, approach na every time na naglalagay kayo ng prime factors, itatapat-tapat nyo muna. Okay? Hindi, madali na yan. Yan ang pinakamadaling masasabi kong madali ng LCM and GCF. Kaysa mag-trial and error kayo. Yan yung simpleng way to get it. Okay. Next tayo. O yan, medyo i-level up naman natin. Itong question na to, medyo application ng konti. Okay, ilang oras per subject? Basta ang itatry kong gawin, mga 1.5 hour to 2 hours max per live. Okay? YouTube, anong YouTube? Sa mga nakikinig kanina? John Paul Penoliar, JP Penoliar. Okay? Tsaka don't ito, yan o. Tingnan nyo. Okay, sige, sagutan natin to. 2 bells ring at intervals of 18 minutes and 24 minutes. If they ring simultaneously, 8 a.m., at what time they will ring together again? Okay? Yan, ganyan. Pwedeng ganyang medyo level up yung konti yung question pagdating sa UPCAT. Hindi siya simpleng find LCM, find GCF, hindi basta ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang gagawin nating style sa pagre-review, ituturo ko ng konti yung basic and then isipin natin. Pero minsan yung mga ganitong problems, pwede nyo na yung gawa ng diskarte, di ba? Okay, anong mga sagot nyo dito? Sige nga, kayo muna. May idea ba kayo? Okay, may nagsagot ng letter B, merong letter C. Sino ba? Okay, yan. Sige, patunayan natin bakit kung ano man yung sagot. Meron ding letter A, okay? So ngayon, kung nag-ring sila sabay, 8 a.m., dapat merong oras na magsasabay ulit sila, di ba? So, ang gagawin natin ay kukunin lang natin yung ang concept na ina-apply dito is yung least common multiple. Okay? So si 18, ano bang prime factors nito? Di ba? Kung halimbawa lang, mabilis na akong mag prime factors, hindi mo na kailangan mag-ganun-ganun, di ba? Nasa utak ko na kagad. Ang 18, ano lang yan? 2 times 3 times 3. Tama ba? Kasi 6, di ba ang 18 ay 2 times 9. O ang 9 ay 3 times 3. So 2 times 3 times 3. So mabilis lang, okay? Ang 24, ano ang 24? 2 times 3 times 2 times 2. Tama ba? Yan. Okay? So ang LCM, anong gagawin? Baba, 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 baba. So ilan yan? 2 times 3, 6 times 3, 18 times 2, 24. 18 times 2, 36 times 2, 72. Okay? So, ibig sabihin, 72 minutes yung pinaka-common, least common multiple nila. After 72 minutes, doon ulit magre-ring. So, kung 8 a.m. nung nag-ring yon, tapos dagdag 72 minutes, anong oras yun? Di ba ang 60 ay 60 minutes ay isang oras. So, meron ka ng 9 a.m., tapos yung butal na 12 minutes dito, yun yung 12. Kaya meron kang 9:12 a.m. Letter B. Okay? Ayan na. Basta at least alam nyo yung approach. So, ima-mindset ko na kayo, ganyan yung mga style ni UPCAT. Okay? Kapag mga ganyang big university, medyo ila-level up nila yung difficulty. Hindi siya simpleng find the LCM, find the GCF. Kasi pang grade 1 yun. Okay? Sige. Klaro tayo, klaro.